And I'm so grateful, grateful, grateful for all the love you've given me. And I'm so grateful, grateful, grateful that you believe in all my dreams. Good morning, guys! Today is Tuesday! Yay! Bukas uwi na ako. Ay! Isang tulog na lang. Makakatulog na ako sa aming bahay. Ay, excited na ako. Tara na. Magtrabaho na tayo. Cute! Naglagay na sila ng Jesus decor. Ayan. Ang sulat. Aposta. Di ba po Natal? Aguri. Tapos, yes. Di ba po Natal? Ang cute. Ang cute, no? Nag-ano sila, oh. Ayan, dito muna kami magtatambay. Ang anak ko kasi malamig. So, ayun na nga, dito muna kami. Mag-aantay ng 3 o'clock kasi malamig. Ayaw lumabas ng Junakis ko kasi malamig daw. Dito na lang daw siya maglalaro. Kaya, dito na tayo. Ay, ako, excited na ako. Uwi na ako bukas. For today's video, ganun di. Magdaldala na lang tayo. Kasi kahagabi, nanonood ako ng documentary ng Notebook. Yung mga kabataang nagbubuntis ng maaga. Diyos ko po, 14 years old. Hay, mga bagets, mag-isip. Kasi wag mapusok. Mag-aral. Hanggat pwede kayong mag-aral. Naiintindihan ko yung iba, yung mga magulang walang pang paaral. Kaya gawin yung example yun. Wag nyong gawin yung ginawa sa inyo ng magulang nyo sa magiging anak nyo. Please lang. Kasi kawawa ang bata. Nakakalungkot kapag nakakanood ako ng mga palabas na real story na kapag sasabi nilang nag-i-stop sila ng pag-aaral kasi hindi sila kaya pag-aralin ng magulang nila. Kasi para sa akin, yun lang yung assignment as a parent, yung bigyan sila ng magandang kinabukasan. Kung ayaw nila mag-aral, edi magtrabaho sila ng matuto silang tumayo sa mag-isa sa mga paa nila. Hindi yung magtatrabaho sila tapos aasa naman sa mga bata yung parents. Yung mga ganong sistema, medyo hindi ko kasi siya kinalakihan. Kaya against ako sa mga ganon. Nirirespeto ko yung mga taong naghihirap. Pero sana bago kayo mag-anak, think about it. Kung kaya nyo bang buhayin yung bata, una-una may bahay ba kayo? Kasi yan ang pinaka-importante. May sarili kayong bahay. Maliit man yan o malaki. Kailangan yung bahay sarili nyo. Kasi isipin nyo yung ibabayad nyo buwan-buwan sa upa. Hindi ka magiging panatag yung loob mo kasi may bayarin ka buwan-buwan. Paano kung halimbawa yung asawa mo nawala ng trabaho at ikaw nag-aalakan ng bata, di ba? Ang hirap. Kaya bago kayo mag-anak, isipin nyo muna yung maintenance nyo kung kaya nyo ba. Kung hindi talaga, kung mag-anak man kayo, tama na muna yung isa. And mag-focus kayo na magkaroon kayo ng sarili nyong bahay. Kung may mapag-iiwanan kayo sa bata, mas maganda magtrabaho kayong pareho. Ikaw na babae na naghahawak ng pera, maging matalino.
magtabi ng magtabi ng magtabi, i-focus ang isip sa pagbili ng sariling bahay. Yun yung unang mong gagawin. Yun lang. Kasi ang hirap talaga ng umuupa ka. Yun dapat yung goal mo, may sarili kang bahay. Huwag umasa na, ay yung parents naman ng husband ko yung parent ko naman may bahay. Mapababae ka man o mapalalaki ka. Huwag umasa sa bahay na tinayo ng magulang mo. Hanggat buhay sila, hayaan mo silang ma-enjoy nila yung naipundar nila. Kasi mahirap din yung nakikitira ka kasama sila. Or kung tumira man sila, syempre kailangan makikisama ka sa in-laws mo. Ganun lang yun. Abang nag-iipon kayo, no choice talaga kayo para makatipid kayo, kailangan yung makitira sa in-laws nyo. Pero huwag kayong mag-settle doon na, ay, may natitirahan naman kami. Hindi ko sinasabing iwanan yung in-laws nyo. Ang sinasabi ko lang, magpundar kayo ng sarili nyong bahay, tapos nun, sarili nyong business. Kasi, hindi sa lahat ng pagkakataon kaya nyong magtrabaho. Hindi natin masasabi yung anong mangyayari sa bukas, mamaya, may mangyari sa asawa mo or sa'yo, diba? Ang healthcare, napakamahal, napakagastos mag-ospital, lalo na sa Pilipinas. Kaya dapat pinaghahandaan lahat bago ka mag-anak. Kasi naawa ako sa mga bata na pagka ini-interview ay kailangan na lang magpaka-breadwinner kasi ganito, ganyan. Bakit kailangan ipasa ng mga bata yung ginawa ng magulang? Yun eh. Yun yung opinion ko tungkol dun. Kaya sana, mga bagets, wag mapusok. Napakadaling pumasok dyan, pumasok, masarap, oo. Pero kapag yan nagkaroon ng bunga, dun magi-start ang delubyo nyo. Lalo na pag hindi kayo pinanagutan. Ayun, sana nga ba tayo? Ayun, mga bagets, please mag-isip bago kayo mag-anak. Kung maanakan kayo sa murang edad, matuto na kayo doon sa isa. Wag nang sundan, please. Hanggat hindi kayo nakakapag-settle down, wag nyong sundan. Makakita man kayo ng tatanggap sa anak nyo, hanggat hindi yan napapatunayang tinatanggap talaga anak mo, wag kang mag-aanak ng isa pa. Please lang. Dapat sa Pilipinas, nagkakaroon ng sex education din eh. Birth control, kasi dumadami masyado ang populasyon, dumadami yung mga walang bahay, dumadami yung mga nakatira sa lansangan na kabataan. Naawa ko doon sa pinanonood ko kagabi, sa totoo lang. Imagine mo yun. Ako, naranasan ko mabuntis ng walang kahit na sino. Naranasan kong magbuntis ng okay na, nasa middle, at ngayon, nagpa-plan kami kasi okay na kami. Nakakahinga na kami. Wala na kami problema kasi may sariling bahay na kami. Wala na kaming utang na bayaran. Wala na kaming problema isipin, kundi isipin na lang namin yung pang-araw-araw. Sana kayo din maging ganun yung mindset nyo. Kasi napakahirap. As in, mahirap ang buhay. Kapag ka may anak ka na walang mag-aalaga sa'yo, wala kang matatawagan, wala kang mautang. I-enjoy nyo yung mga buhay nyo habang mga bagets pa kayo. Mag-aral na mabuti. Kung ayaw nyo talaga mag-aral dahil tinatamad kayo, magtrabaho kayo. Mag-ipon hanggat kaya nyong magtrabaho ng 2-3 trabaho sabay-sabay. And sa mga parents, please lang, wag nating ipapasan sa mga anak yung bigat. Tulungan nyo din sila. Kasi kahit yung mga anak natin, isang araw,
magkakapamilya din yan. Kailangan sila din ready pag yun nagkaroon na ng sarili nilang pamilya. Ang anak hindi sa atin. Gagayad lang natin sila sa paglaki. And kapag ready na silang lumipad ng malayo, kailangan natin silang paliparin ng malayo. Kailangan natin silang bigyan ng suporta sa lahat. Kasi parents lang tayo. Okay, we'll do this. Jack. Jack. At ito na po ang huling order natin sa Deliveroo. Order kami ng ice cream. Thank you, Papa. Ayan lang natin. Ayan na. Ma-order na siya. Pupunta na dito. Ayan na. Lapit na. Kaya labas na tayo. Darating na ang ating ice cream. Ayan na. Tadam! Dumating ang ice cream. May merienda na kami. Ay nangat, nakaligo na ako. So, bukas na lang ulit. Guys, thank you for watching sa ating munting video for today. So, bye! See you tomorrow!